Babayaran niya ako. Basta, magpapagalaw lang daw ako sa kanya. At gagawin ko lahat ng gusto niya. Is it about money? Sex? Or love? Itago niyo na po ako sa pangalang FM. 25 years old. At kasalukuyang nandito sa Doha, Qatar. Taong 2013, pumunta ako dito sa Qatar. At first, nagtrabaho ako bilang isang receptionist sa isang sikat na hotel. Pero, hindi ako sinwerte sa una kong employer. Lagi kaming delayed ng sahod. Kaya naisipan namin ng mga kasama ko na mag-apply sa iba. Pero dahil nga sa wala pa kaming isang taon, napakahirap para sa amin ang makapaghanap ng bagong work. Kaya nagtiis muna kami. Hanggang sa dumating na yung point na halos wala na kaming kinakain sa dorm. Kasi 3 months na kaming hindi pinapasahod. So ang ginawa namin, nagreklamo kami sa Human Rights at Labor. At yun, swerte naman, nabigyan kami ng release para makapaghanap ng bagong trabaho. October 2013, nabigyan kami ng release. At pwede na kaming makapaghanap ng bagong work. Akala namin magiging okay na yung lahat. Pero hindi pa pala. Dito pa lang pala mag-uumpisa ang kalbaryo ng buhay ko sa Qatar. November 2013. Nag-apply kami sa ibang work. Ang dami naming ina-applyan. Pero sa kabutihang palad naman, natanggap yung iba kong kasama. Sa hotel sila uli nag-work. Pero this time, maganda na yung work, maganda pa yung sahod nila. Pero ako, at yung 3 ko pang mga kasama, hindi pa rin natatawagan. Hanggang sa may isang interview na tumawag sa akin. At yun, agad-agad akong nabuhayan ng dugo. Nagpaganda ako, nagbihis ako ng maayos para sobrang presentable ko. Kaya lang pagkadating ko doon, ay, ang dami naming i-interviewin. Parang nasa 45 ata kami. At ang nakakainis pa doon, yung manager ay Pinay. Napaka-arte pa. Kasi bawat isa sa mga ini-interview niya, ang oras ba naman ay 30 to 45 minutes. Imagine, sa dami namin. Buti na lang nakapagtiis ako. At dumating na nga na ako na ang i-interviewin. Ang dami niyang tanong sa akin. Nasagot ko naman kasi halos alam ko yung tsaka na-experience ko yung mga sinasabi niya sa akin. Naka-experience kasi ako na magtrabaho sa Pilipinas bilang isang sales advisor. Pero matapos ang interview, pakiramdam ko parang sakto lang. Parang na-down ako that time. Kasi hindi pa rin ako sigurado kung tanggap na ba ako o hindi. Kasi ang sabi lang sa akin, tatawag na lang daw. Kaya ayun, umuwi ako malungkot. Fast forward December first week, tumawag ang company na yon. At yun na nga, hired na daw ako. At aayusin na daw nila ang papers ko. Sobrang saya ko, sobra. Pero hindi para doon natatapos yung paghihirap ko. Kasi ang tagal ng proseso. 3 months pa bago maayos ang lahat. Sumabay pa yung pinalayas na kami ng employer namin sa accommodation. Kasi nga, release na kaming 4. Kaya ayun, wala kaming nagawa kundi umalis na lang. Hindi namin alam kung saan kami pupunta. Hanggang sa may isang lalaki kaming nakilala noon sa isang bilihan.
Siya si Tatay Kaloy. Isang Pilipinong freelance sa Qatar. Ang bait niya. Naawa siya sa amin kaya hinanapan niya kami ng matutuluyan namin. Hanggang sa magka-work na kami, siya yung nagpo-provide ng food namin sa araw-araw. Nakakahiyaman, pero kinapalan na namin yung mga mukha namin. Actually, meron siyang pamilya dito. Yung asawa niya, nurse sa isang ospital dito. At yung 3 anak naman niya, nasa Qatar Airways. Napakaswerte nila sa buhay at napakabuti nila. Kaya siguro, pinagpala yung pamilya nila. Panata niya na daw kasi yung ganun. Yung tumulong sa mga nangangailangan. Tinuring niya kami na parang pamangkin niya. Naisip ko nga ang swerte namin kasi kahit papaano, may taong tumutulong sa amin. Hanggang ngayon na nga, isa-isa nang nakapasok sa work yung mga kasama ko. 3 na lang kami noon. And then, isang araw, si tatay nag-aya. Maglakad-lakad daw kami sa labas. Di go, sumama ako. At habang naglalakad kami, nakasalubong niya yung friend niyang Qatari national. Pinakilala niya kami isa-isa. Habang nag-uusap sila na nakatayo lang kami, sinasabi niya dun sa friend niya na mga pamangkin niya kami. Tapos kinukwento niya rin na naghahanap kami ng work. At binulungan niya kami na yung friend niya daw na yun, napakaraming koneksyon sa Qatar. So, habang nag-uusap sila, may isa pang lalaki na lumabas mula sa isang sobrang ganda at malapalasyong bahay. Grabe, nasabi ko sa isip ko, iilan lang sila sa loob pero parang Malacanang ang laki ng bahay nila. Hanggang sa biglang nagtanong yung isang lalaki ng lengguwahe nilang Arabic. Di na namin magets kaya tahimik na lang kami. Nagulat na lang kami nang biglang mag-abot ng papel na maliit na may nakasulat na numero yung lalaking yun. Yes, number ng cellphone niya. Dito yun yung huling guy na lumabas. Ang sabi niya, i-message daw namin siya kapag may problema kami. So parang natuwa naman kami kasi kahit papaano, may kilala na kaming Qatari just in case that we have a big problem. Pero alam nyo, bago pa lang ako sa Qatar, ang dami ko nang naririnig tungkol sa kanila. Pwede ka raw gamitin, bayaran ka para magalaw kanila. Pero nung time na yon, I don't care. Kasi feeling ko, hindi naman ako magkaka-boyfriend ng ganun, no? Tsaka, kaya ko namang kumita ng pera ko. So fast forward. After 2 days, nagtataka ako dun sa isang friend namin. Bakit hindi siya lumalabas sa room niya na hating gabi pa, may ka-video call pa rin. So deadman na lang kami. Naisip namin na baka yung boyfriend niya sa Pilipinas yung kausap. Anyway, wala naman akong dapat paki sa love life niya tsaka lagi kami nag-aaway nun kaya I don't care. Hanggang sa isang gabi, nag-ayos siya. Lalabas daw siya. Magmi-meet daw sila ng cousin niya. Sabi naman namin, okay. Kasi alam naman namin na may pinsan talaga siya dito. Kaya hindi na kami nagtaka. Pero wala pang 30 minutes, bumalik na siya. At doon niya inamin sa amin na may minute siyang tao at yun yung guy na tawagin na lang natin sa pangalang Fernando. Nabigla kami. At syempre tinanong namin siya kung bakit siya nakipagkita. Ang sabi niya, para naman daw sa amin, para daw sana pambayad sa bahay. Umamin naman siya na si Fernando na yun daw yung lagi niyang kausap sa video call. Kaso, parang na-turn off yata sa kanya kasi hiningan niya ng pera. Kaya ayun, after na hiningan niya ng pera, binlock siya.
Nabigla kami dun sa kwento niya. Pero hinayaan na lang namin. At lumipas ang 1 linggo. Tumawag yung inaplayan ko at pinare-report na ako sa office. O 'di ba? Nakakatuwa kasi malapit na akong makapasok at makakabayad na ako sa wakas ng mga utang ko. Paglabas ko ng bahay, naglakad na ako diretso kagad para maghanap ng taxi. Pero may isang lalaki na naka-shades na lumabas sa isang malaking gate. Pero hindi ko siya pinansin. At bigla na lang siyang nagsalita ng, "Hi, how are you? Where will you go?" So napatingin ako sa kanya. Nakataas yung kilay ko. Kahit ba nakatari siya, bakit niya ako kakausapin? Inulit niya uli. "Where will you go?" Sinagot ko siya ng, "Sorry sir, I don't know you." Tapos sumagot siya ng, "Where will you go? I will drop you. Come." Sa isip-isip ko, "Aba, sira ulo to ah. Ano akala mo sa akin, prostitute?" Kaya sabi ko, "Sorry, no." "Why?" sabi niya. Sabi ko, "I don't know you." And then, sabi niya, "Okay, kalas." Sabay baba ng salamin ng sasakyan niya. Kalas means tapos o kaya okay na. Medyo nakasimangot siya noon tapos biglang umatras ng patalikod yung sasakyan niya. Pero naglakad na lang din ako, dire-diretso. Walang tao noon, 2 lang kami doon sa lugar na yun. Akala ko okay na. Pero may huminto bigla sa harap ko na sasakyan at binaba yung salamin uli. Pagkakita ko siya na naman. Sabay sabi niya, "Are you sure you don't remember me?" Sabi ko, "No." Sumagot siya ng, "Really?" "Yes," sabi ko uli. And then, sinabi niya at nag-explain siya sa akin na siya yung guy na nagbigay ng number sa amin. Siya pala yung lalaking nagbigay ng number. Actually, hindi ko talaga siya mamukhaan nun eh. Kasi, nung time na yun, gabi na. At hindi naman niya sa akin inabot yung papel na merong number niya. At lalong hindi naman ako interesado sa kanya. Kaya, hindi ko siya naisip. Nasabi ko na lang na, "Okay, I remember now." Sabay, ngumiti siya. At sinabi niya uli na, "Where will you go?" Sinagot ko na lang siya na papunta nga ako ng office para mag-report. So sinabi niya sa akin na sumakay na lang daw ako at ihahatid niya ako. Ayoko. Ayoko kasi natatakot ako baka kung saan niya ako dalhin. At pangalawa, natatakot din ako. Kasi baka mamaya may makakita sa akin na sumakay ako sa isang sasakyan at isang katari pa yung kasama ko. Pero dahil mapilit siya, sumakay na lang din ako. Pero nandun pa rin yung kaba at takot ko. So habang nasa loob na kami ng sasakyan niya, tahimik lang akong tinitingnan siya sa mirror. At nasabi ko talaga, "Ay shit! Ang pogi naman nito." At sobrang bango pa. Sobrang pogi niya talaga. Walang sinabi yung artistang mga lalaki dito sa atin sa Pilipinas. Pero in my opinion lang yun ha. Yung mga Qatari national talaga, popogi nila. And then, sa katahimikan namin, bigla akong nagulat sa tanong niya na bakit daw hindi ako yung nag-chat sa kanya. Sabi ko, "Why? I don't have your number." Sabi ko naman, sa kasama mo naman inabot. Tapos sabi niya sa akin, akala niya daw ako yung kachat niya, hindi pala. And then sabi ko, hindi ko alam. Bigla niya na lang sinabi sa akin na, "Okay, give me your number." Hindi ko sana ibibigay
Kaso parang wala akong masabi, kaya naibigay ko na lang. At hindi lang yun, miniskol niya pa. Yung para ba talagang inaalam niya kung yun yung number ko. And then, nag-thank you na lang ako sa kanya sa ride. And then sabi niya sa akin, paano daw ako uuwi? Sabi ko magta-taxi na lang ako. Hanggang sa nag-abot siya sa akin ng pera. 50 real. Pero hindi ko tinanggap. Pero sabi niya, haram. Kinuha ko na lang. Kasi masama na tinatanggihan ko sila. Oo, bawal daw yun. Yung tinatanggihan mo sila sa mga binibigay nila. Kaya kinuha ko na lang. Tsaka nagpasalamat ako, tapos bumaba na ako. And then 3 days after, may nag-message sa akin. Hi. Nireplyan ko sana, kaya lang, parang ayaw ko naman kasi hindi ko naman kilala. Tapos nag-message ulit ng, how are you? Hindi ko pa rin nireplyan. Hanggang sa tinanggal ko yung WhatsApp ko, in-uninstall ko. Pero naisip ko baka mamaya i-message ako ng manager ko. And then dun ko na-realize na numero niya pala yun. Binalik ko ulit after 2 days. Hanggang sa iyon, may nag-message uli na, hi, how are you? What happened? Why you didn't say anything? Are you mad at me? Basta sunod-sunod yung tanong niya pero hindi ko pa rin siya nire-replyan. Naisip ko na lang, baka gusto niyang may makachukchak chenes kasi taglibog yun. So yun yung pumapasok sa isip ko. Hanggang sa tinawagan niya ako. Sinagot ko na lang. Sinabi niya na bakit daw hindi ako nagre-reply sa mga message niya. Sinabi ko na sira yung phone ko. At aba, ang sabi niya, ano ba daw yung unit ng cellphone ko? At ibibili niya daw ako. Sabi ko na lang, I don't need it. Thank you. Sabay nag-goodbye na ako sa kanya. And then February 2014, nagkahiwalay na kaming 3 yung mga ka-work ko dati. Nag-start na rin ako pero kapos pa rin ako. Wala akong pamasahe araw-araw kasi malayo yung bahay ko sa work ko. Gusto ko nang lumipat ng mas malapit kaso wala pa akong pambayad sa bahay. Kaya nagtitiis muna akong manghiram sa mga nakilala ko dati sa napasukan ko. Kinabukasan, pasok na naman ako. Kaso wala na talaga akong pera. 12 real na lang yung natitira sa akin. Paano ako papasok at uuwi nito? Iniisip ko yung pangkain ko pa. Napabuntong hininga na lang ako. At kasabay nung pagbuntong hininga ko ang pagtulo ng luha ko. Biglang may nag-message sa akin. Where are you? In the house, sabi ko. And then nag-reply ng, can you come with me now? For only 10 minutes. I will give you something, sabi niya. Pero dahil medyo ilang buwan na rin kaming magka-chat, pumayag na akong sumama sa kanya. At ayun, nag-ikot-ikot kami sa sasakyan niya. Tapos may mga regalo pa siyang ibinigay sa akin. Perfume, watch, mga chocolates. At binigyan niya din ako ng 500 panggastos ko daw. Kung sakaling meron pa daw akong kailangan, i-message ko lang daw siya. Lagi siyang ganun sa akin. Palagi siya nagbibigay ng kung ano-ano. Hanggang sa natapos yung araw na yun. Isang araw may nag-message sa akin. Ate ko sa Pilipinas. Kailangan nila ng pera kasi hindi ko pa nababayaran yung mga utang ko sa Pilipinas noon. Kaya sila na naiwan doon, sila yung sinisingil. At may time pa na gusto na nila ipakulong yung nanay ko. Kaya nung tumawag yung ate ko, sobrang naawa ako at iyak ako ng iyak noon kasi habang magka-video call kami, yung nanay ko noon iyak siya ng iyak. Ayaw niya daw makulong. Hindi na daw nila alam kung anong gagawin nila. Kaya nung mga panahong yun, sobra ako nade-depress. Kasi kakaumpisa ko pa lang eh.
At baon din ako sa utang sa Qatar. Hanggang sa naisip ko si Fernando. Naisip kong matutulungan niya ako. Pero alam ko na magkakaroon ng kapalit ang lahat ng yun. Kaya pinag-isipan kong mabuti. Pero wala eh. Nasa point na ako ng buhay ko na kahit mali, kailangan kong gawin. Kasi kailangan. At ayokong umiyak lang sa isang sulok. Kaya minessage ko agad si Fernando. Can you help me? Nag-reply naman agad siya ng sure. At doon ko sinabi sa kanya na kailangan ko ng malaking pera. Hindi siya kaagad nag-reply. Nag-message ako uli. Don't worry. I will do whatever you want. Nag-reply siya ng how much you need. At doon ko sinabi na kailangan ko ng 7,000 Qatari riyal. Or kung sa Pilipinas, 100,000 pesos. Ang reply niya lang ay why. Sabi ko basta kailangan. Hanggang sa nag-reply siya ng okay. Kinagabihan nagkita kami sa loob ng sasakyan niya. Nag-usap kami. Tinanong niya ako kung saan ko daw gagamitin yung pera. At sinabi ko na ipapadala ko sa Pilipinas. Sumagot lang siya ng okay. Habang nagdadrive siya, tinanong ko siya kung saan kami pupunta. At ang sabi niya, sa bahay daw nila. At bigla akong What? No, I don't like. Sabi ko, natatakot ako kasi baka kung ano yung gawin niya sa akin. Isa pa, nandun yung pamilya niya at saka yung asawa niya. Sira ulo ba siya, naisip ko. Tapos bigla niyang sinabi sa akin na wag daw akong mag-alala kasi yung pamilya niya naka-out of the country. 1 week daw sila doon, kaya walang tao sa bahay nila. Kasambahay lang daw. Natatakot pa rin ako kasi baka may CCTV doon. Basta kung ano-ano yung nasa isip ko, baka gahasain ako o patayin ako, kaya nagdasal na lang ako. Hanggang sa bigla na lang siyang huminto. Pagtingin ko sa labas ng bintana, napapalibutan ng malalaki at malapalasyong bahay ang paligid ko. Biglang may lumabas na lalaki sa isang malaking bahay. Parang Qatari din, kapitbahay niya. Madalim ang sasakyan niya kaya hindi ako nakita nung lalaki. Lumabas siya saglit at sinabi niya may i-check lang daw siya after 5 minutes. So, tumingin-tingin ako sa paligid. Hanggang siya. Bumalik na siya. At sinabi niya na sa akin na, come. Bumaba na rin ako, dahan-dahan kaming naglakad paakyat sa itaas. Kasi baka nandoon yung katulong nila. Tinanggal ko yung tsinelas ko para hindi maingay. At naglakad ako ng mabilis paakyat sa taas. Namangha ako. Sobrang ganda. Ang yaman nila. Yung bahay nila parang palasyo. At yung TV nila para kang nasa sinehan. At yun na nga, nakaakit na kami. Yung room niya. Nandun na kami. Siya lang daw mag-isang natutulog doon. Kasi yung asawa niya may sarili ding room. Ayaw daw siyang katabing matulog kasi naghihilik siya. And by the way, he is 42 years old. Hanggang sa yun na nga. Nung nandun na kami sa room niya, niyakap niya ako at hinalikan niya ako. Hanggang sa inihiga niya ako sa kama niya. At yun na nga, may nangyari sa amin. Parang gusto kong sumigaw. Ang sakit-sakit sa akin pero siya parang enjoy na enjoy. Pagkatapos nun, hindi kami nagtagal, nagbihis kami agad.
At hirap na hirap akong lumakad kasi sobrang sakit talaga. Niyakap niya ako at hinalikan, sabay sabi niya, "Thank you, I'm happy." Hinatid niya ako pauwi at hawak-hawak ko na yung pera. Hinatid niya ako pauwi at hawak ko na yung pera. Pag uwi ko, iyak ako ng iyak. Kasi bakit ko yun nagawa? Para sa pera? Hanggang sa nakatulog na lang ako. Kinaumagahan, may message siya. "Oh, it was your first time. I'm shocked." Nagulat daw siya. Pero masaya daw siya. Hindi na lang ako nag-reply kasi naisip ko may pera na ako. Kaya hindi ko na siya kukontakin. 1 week ko siyang hindi chinat. Hanggang sa tumatawag na siya. Namimiss niya daw ako. Ano na daw yung nangyayari sa akin. Kaya naisip ko na lang, sige na nga, replyan ko na siya. Sabi ko, gagawin ko lahat ng gusto mo. Pero babayaran mo. Sabi ko, magiging kami, pero walang love. Sabi niya okay. Yun ang napagkasunduan namin. Umikot ng ganun yung buhay ko sa kanya. May mangyayari sa amin, pero babayaran niya ako. Ginagawa ko yung gusto niya, pero binabayaran niya ako. Kahit saan, basta may pagkakataon. At walang tao sa sakyan, kaya madalas, doon namin ginagawa. Nagiging wild ako sa kanya. Lahat ng gustuhin niya ginagawa ko. Walang halong emosyon. Hanggang sa umabot ng 1 taon, ganun palagi. Hindi naman kami palaging nagkikita sa 1 buwan. 3 beses lang. Madalas nga wala talaga eh. Pero lahat ng kailangan ko ibinibigay niya. Hanggang sa kinuhaan niya na ako ng apartment. Kasi daw para nabibisita niya ako. Parang kondo yung bahay na kinuha niya sa akin. Kompleto ako lahat sa gamit. Gusto niya rin ako mag-aral ng driving pero tumanggi ako. Kasi ayokong may makaalam na may boyfriend akong kataring. At magtataka ang mga kasama ko kasi hindi naman ganun kalaki ang salary ko para magkasasakyan. Kontento na ako na nagsiservice ako araw-araw. So dahil binigyan niya na ako ng apartment na parang condo type, doon namin ginagawa ang hindi dapat namin ginagawa. Walang love. Wala kaming pakialam sa isa't isa. Basta magpaparao siya sa akin at babayaran niya ako. Nasasatisfy ko naman siya. Alam ko kasi na nakakailan din siya sa akin. After naman nun, aalis na naman siya. Ganun lagi yung senaryo namin. And then one day, pumunta siya sa apartment ko. Dating gawin. At habang magkatabi kami, after may mangyari sa amin, meron siyang pinakitang picture ng babae sa akin.
Tinanong niya ako kung maganda ba daw yun. At sabi ko, oo naman. Sabay tumalikod ako. Kasi gusto ko nang matulog. And then bigla niya akong niyakap. At sinabi niya na hindi ba daw ako nagsiselos in English. Agad akong sumagot ng, of course not. No love between us. Kaya kung gusto mo ng iba, it's up to you. And then, bigla niyang sinabi na ayaw niya daw ng iba. Sa isip-isip ko, manloloko. Hindi niya ako maluloko, no? Isa rin siya sa mga manggagamit na lalaki dito sa Qatar. Lalo na at marami siyang pera. Hindi ako tanga para maloko niya yung isip ko. So tumagal ng 5 taon na ganun kami. May nangyayari sa amin, pagkatapos binibigyan niya ako ng pera. Pero walang love. Nasanay na ako hanggang sa May 2018. Pumunta siya sa apartment ko. Sabi niya, 1 week daw siyang palaging mag-i-stay sa akin. Kasi naka-out of the country na naman yung family niya. So hindi na ako nagtaka. Kasi lagi namang ganun eh. Pag umaalis yung pamilya niya, sa akin siya pumupunta. But this time, seryoso. 1 week siyang nasa bahay. Ganun at ganun pa rin yung ginagawa namin. Pero this time, iba na yung yakap, halik at haplos niya sa akin. Parang may mali. Pero hindi ko pinansin. Hanggang sa isang beses, may nangyari uli sa amin. Bigla siyang nagsabi ng, I love you, FM. I can't live without you. Nagulat ako. At biglang nawala sa focus yung isip ko, pero hinayaan ko na lang. Kinabukasan, papasok na ako sa work at sinabi niyang ihahatid niya ako. So sabi ko, ano kaya nakain nito? So hinatid niya ako. Pero doon kami dumaan sa likod kasi ayaw niya nga may makakita sa amin. Pero 4 days na siya sa akin. Pero feeling ko hindi siya nabobore kasi hindi siya umaalis. Aalis lang siya kapag pumapasok na din ako sa work. And usually kasi yung mga Arabo, ayaw nilang nag-i-stay sa bahay lang. Alam ko yun kasi 4 na taon na ako dito sa Qatar. Kahit magkasama nga lang sila, nagtatawagan sila. So, sinusundo niya rin ako. Kinaumagahan, maaga ako umalis kasi may inventory kami. Hindi na ako nagpaalam kasi sanay naman akong hindi ginagawa yon. At isa pa, walang love sa amin at walang pakialamanan. Kaya hindi ako nag-message. 3 p.m. nag-message siya. Anong oras daw ang uwi ko? Hindi ko siya nireplyan. Sinin ko lang yung message niya. Pero bigla siya nag-message ulit. Di pa din ako nag-reply. Ayoko siyang replyan. Naisip ko nga, grabe, hindi ba siya makapaghintay? So, 11:50. Napa-out pa lang ako nun. Tawag siya ng tawag, hindi ko sinasagot kasi ayoko ngang marinig ng mga kasama ko kung sino yung kausap ko. At isa pa, gumagawa pa kami ng closing report. Hanggang sa napansin na ng manager ko na tunog ng tunog yung cellphone ko. Kaya sinabi niya na baka yung car lift mo na yan. Sige na, mauna ka na. At yun na nga, nagpaalam na ako sa kanila. Paglabas ko ng shop, sinagot ko yung tawag niya. At doon ko narinig na sumigaw siya sa phone. First time
First time kong marinig yun in 5 years namin na halos nagkakasama kami. Sabi ko, why? Sabi niya, nasa gate 3 daw siya noon at doon na ako dumaan. Aba, sinundo niya pala ako. Pagsakay ko, nagagalit siya. Kinakampay niya yung kamay niya at pailing-iling pa yung ulo niya. Bigla siyang nagtanong kung sino yung kasama ko. Sabi ko, manager ko. Tapos tumahimik na siya. Napadaan kami sa isang restaurant. Pero take out yung ginawa namin kasi hindi naman kami pwedeng makitang magkasamang kumakain. At isa pa, hindi ako nakaabaya. Kaya take out na lang. Pag uwi ng bahay, nagtanggal ako ng jacket at nakita niya yung suot ko. Bigla siyang nagsalita ng, bakit daw ganun yung suot ko? Huwag daw ako magsusuot ng ganun. Aba, biglang nagpantig yung tenga ko. At sinabi ko sa kanya na wala kang pakialam sa mga isusuot ko. Pero bigla niya akong hinawakan sa balikat at sinabing, I said, don't wear like that again. Bigla ako natahimik. Kumain na lang kami, naligo, and ginawa na naman namin yung bagay na hindi namin dapat ginagawa. Pero talagang iba na siya eh. Iba yung mga yakap, halik at haplos niya sa akin. Sobrang higpit. Napapaisip ako, anong nangyayari dito? 6 days na siya sa bahay ko. Chinecheck niya pati yung cellphone ko. Pinakikialaman niya pati yung mga susuotin ko. Nahuli ko pa siya na tinitingnan yung phone ko. At tinanong ko pa siya na anong ginagawa niya. Sinabi niya na, I'll check your phone. Sabi ko, bakit? Sabi niya, baka daw kasi may iba akong kausap. At pag nalaman niya daw na may iba akong kausap, he will kill me. Crazy. Yan na lang yung nasabi ko sa kanya. At humiga na kami. Nakapatay ang ilaw. And then, habang nakatalikod ako sa kanya, yumakap siya sa akin at bumulong ng, do you love me? At agad kong sinagot ng no. Hindi na siya nagsalita nun. After kong sabihin sa kanya yun, tinanggal niya din yung pagkakayakap niya sa akin. Sabay tumalikod na rin siya. Pero sa totoo lang, hindi ako sigurado eh. Hindi ako sigurado sa sagot ko. Mahal ko na kaya siya? Huling araw ng stay niya sa bahay ko. Gabi na matutulog na kami. Pero bago yun, alam niyo naman, gagawin namin yung hindi dapat. Pero nagtaka ako kasi wala siyang gamit. Wala siyang dala na panambla. Lagi naman siyang may gamit na ganun. Pero nung araw na yun, wala talaga. Naisip ko na lang, baka ilalabas niya na lang. Pero nagulat ako nung hindi niya nilabas. Kaya tinulak ko siya. Nagalit ako sa kanya kasi ayokong mabuntis. Alam ko naman na walang love sa amin eh. At naggagamitan lang kami parehas. May mangyayari sa amin, peperahan ko siya. Ganon yung tingin ko sa kung ano man yung meron kami. Pero nagulat ako sa kanya nang sabihin niya sa akin na mahal niya daw ako. At ayaw niya daw mawala ako sa buhay niya. At gusto niya daw na magkaroon kami ng anak. Pero paano? Ayokong maging kabit niya. Kaya nga hindi ako pumapayag dun sa gusto niya eh. Iba daw kasi ako sa mga babaeng nakilala niya. At totoo naman yun. Kasi kahit ganun yung sitwasyon ko sa kanya, never ko naman siyang niloko. At never ako nakipagrelasyon sa iba. Tanging siya lang yung lalaki sa buhay ko. Naguguluhan na ako.
Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba o kailangan ko nang tumigil sa kasunduan namin. Sinubukan ko naman na din na makipag-iwalay sa kanya, pero ayaw niya talaga eh. Sinasabi niya pa na pupunta siya sa shop kapag ginawa ko yun. Kapag nagawa akong makipaghiwalay sa kanya. Alam ko sa sarili ko na mahal ko na siya. Una pa lang niyang makuha ako. Kaso ayokong masaktan, kaya in denial ako sa nararamdaman ko para sa kanya. Kasi alam ko naman na hindi naman talaga kami pwede. Sa ngayon, ganun pa rin kami. 2 buwan na po akong hindi dinaratnan. Pero hindi ko pa nasasabi sa kanya. Naguguluhan na talaga ako. Sana po ay matulungan ninyo ako. Hep, bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello, the Halloween special. Bigla na lang nahimatay si Nanang at nagsalita na boses lalaki. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito tungkol sa isang pangyayaring hindi ko lubos akalaing mararanasan ng pamilya namin. Sabi nila, nalalaman umano ng mga gahamang kampon ng kadiliman na pinag-uusapan sila. Kaya matagal kong isinikreto ang pangyayaring ito na naranasan namin year 2012 sa probinsya ng Mindanao. Itago niyo ako sa pangalang Isabel. At ito ang aking secret file. Laki ako sa lolo at lola. Simula pagkabata, ay gabi-gabi kaming magkatabi matulog ng lola ko. Isang araw, sinabi ng lola ko na magbabakasyon muna siya sa Cebu para bisitahin ang panganay naming kapatid. Nakakapanganak lamang. Bago pa man nagpakasal ang ate ko, ay naging magulo ang pamilya namin dahil hindi magkasundo ang lola namin at ang biyanan ng ate ko. Kaya nung pumunta na siya sa Cebu, ay ikinagalit ito ng kanyang biyanan. Isang gabi, nagising na lang ako na nakakarinig ng merong nagdarasal. Nakatayo ang isang matandang nakatalikod sa akin sa may altar namin sa kwarto.
nakasuot ng saya na dark brown at blusang brown. Napansin kong hindi puti ang buhok niya kundi itim. Kaya napaisip ako na hindi yun ang lola ko. Dahil ang lola ko ay nasa Cebu sa sandaling iyon. Doon na ako kinabahan at natakot. Para bang sasabog ang puso ko. Dahil mag-isa lang ako sa bahay noong mga panahong yun. Kaya ipinikit ko ang aking mga mata at nagdasal. Naghilakbot ako nang lapitan niya ako sa may uluhan. At sinabayan akong magdasal lang. Our Father in Heaven. Boses niya parang natatawang nagdarasal. Diyos ko, para atang ikamamatay ko na ang pangyayaring yun at pinilit ko na lamang tapusin ang dasal ko. At pinilit kong matulog sa ilalim ng kumot. Kinaumagahan, nagising na lang ako at inisip ko ang nangyari kagabi. Baka isang bangungot lang ang nangyari. Umiyak ako sa kaba. Tinawagan ko agad ang lola ko at ang mga kapatid ko para ikuwento ang nangyari ng gabing yun. Yun na pala ang simula ng kulam kay lola. Lumipas ang 2 linggo. Umuwi na si lola sa Mindanao. Nagulat na lang kami nang mapansin naming lumobo ang kanyang tiyan. At pag ginawakan mo, ito ay matigas. Hindi rin maayos ang kanyang paglalakad. Sabi niya sa amin, bigla na lang daw siyang nagkasakit doon sa Cebu. Kaya agad na siyang umuwi. Makalipas ang ilang linggo, mas lalong sumama ang pakiramdam ni lola. Nagpa-check up siya, pero wala naman daw siyang sakit, sabi ng doktor. Kaya lumapit na kami sa isang albularyo. Unang albularyong nilapitan namin ay matagal ng manggagamot na kilala namin. Sinabi nito na nasa ilalim umano ng kulam si lola. At ang gumawa nito ay si pangalan ng biyanan ng ate ko ang binanggit ng albularyong ito. Hindi kami naniwala. Hindi naman kasi kami mapaniwala sa mga ganong bagay. Pero naniniwala kami sa kapangyarihan ng pagdarasal ng mga manggagamot at mga herbal medicines at lana na binibigay sa amin. Lumapit kami sa isa pang albularyo na kilala ng kaibigan ng lola ko. Ganun pa rin ang naging resulta ng hula. Ginawa na rin ng lola ko ang lahat ng utos ng mga albularyo para maging maayos ang pakiramdam niya. Ngunit ang sabi ng mga ito, napakalakas nitong nilapitang mambabarang nang gustong kumulam sa lola ko. Kaya naghanap kami ng mas malakas na albularyo. Kinailangan namin bumiyahe ng ilang oras para makapunta sa bukid na iyon. Ang lalayo ng agwat ng bawat bahay. Sobrang tahimik at parang laging makulimlim ang panahon doon. Ang bahay niya ay maliit, pero merong second floor. May mga manika na nakakatakot. May mga iba't ibang kulay ng kandila. May telang itim sa buong sala na may nakapintang buwan, sementeryo, mga bungo, at baligtad na krus. Doon namin natuklasan na maitim
na mahika ang gamit ng albularyong yun. At napagtanto namin na hindi pala albularyo ang nalapitan namin kundi kampon ni Santaras at isang mangkukulam. Pero nandun na kami at wala na kaming choice sa mga panahong yun. Sobrang malubahan na si Lola. Para bang nasisiraan na siya ng bait. Binalik namin siya sa ospital pero humina lang siya. Kaya naman, pagpasensyahan nyo na sa ikukwento kong ito ha. At sana, huwag gagayahin ang mga susunod ko pang sasabihin, DJ Rocky at DJ Jello. Nakipagkontrata ang mga anak ng lola ko sa mangkukulam na iyon. At itago natin siya sa pangalang Nanang. Bungi siya at hirap magsalita. Para masugpo ang barang na pumasok sa katawan ni Lola, ay sinabi niyang kailangan niyang pumunta sa sementeryo para mag-alay ng dasal 12:00 ng hating gabi, kasama ang mga anak ng aking lola. Ngunit walang gustong sumama sa kanya dahil sa takot. Ginawa ni Nanang mag-isa ang pag-aalay ng dasal sa sementeryo. Simula noon, ay kahit ano-ano na lamang ang nakikita namin sa bahay. May mga multong nagpapakita, pintuang biglang bumubukas, at dahil sa takot namin ay hindi na kami napipirmi sa bahay. Mahirap mang paniwalaan ang lahat. Maging kami. Hindi namin maisip na totoo lahat. Na totoo ang mga demonyo at multo. Maraming ginawa si Nanang sa bahay namin na pagdarasal. At isa na doon ang pinagkasundoang Friday the 13th na magtitipon-tipon ng lahat sa bahay namin at mag-aalay ng isang malaking pagdarasal. At hindi namin lubos mapaniwalaan ang mga sumunod na pangyayari. Alas 12 ng gabi. Nagtipon nga ang lahat sa bahay ni Lola. Gumuhit si Nanang ng malaking bilog sa sahig at ginuhitan niya ng parang hugis bituin ang gitna nito. Nakapalibot ang mga itim na malalaking kandila at siya ay pumagitna sa mga ito. Nakapalibot sa bilog na iyon ang lahat ng mga anak ni Lola. Nagdasal ng Latin si Nanang at parang may iniimbitang kung sino man. Oo, may iniimbita siya. Hanggang sa bigla na lang siyang nahimatay. At makalipas ang ilang segundo, bigla na lang siyang nagsalita. At ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi boses ng isang babae kundi lalaki. Lalaki na malakas ang boses, na malakas ang tono. Para bang sinasapian siya, dumilat siya. Bumigla na lang bumaliko ang kanyang katawan at nagulat ang lahat. Nang maging maayos ang pagsasalita ni Nanang. Pero nag-iba ang boses. Boses na parang nanggagaling sa kailaliman ng mundo. Yung buo, yung malakas at nakakakilabot. Inisa-isa niyang tanungin ang mga anak ni Lola. Ako ang hari ng dilim. Naniniwala ka ba sa akin? Napatitig kami sa isa't isa at sabay tumayo ang mga balahibo namin. Parang humihigop ng lakas ang boses na iyon at hinangin ang buong lugar namin. Ang lakas, parang tumataghoy. Kinilabutan kaming lahat. Umiyak na nanginginig na sumagot ang aking auntie. Ha? Oo. Pangalawang sumapi kay Nanang ay isang boses ng duwende.
Ang boses nito ay sobrang tulis, pino at maliit. Nakakatakot. Ako ang prinsipe ng kabilang mundo. Naniniwala ka ba sa akin? Oo. Oo ang naging sagot ng uncle namin. Sa isip ng aking tiyuhin, lahat ng ito ay gagawin niya para gumaling ang lola namin. Pero, ang kapalit ba nito ay ang pagsuko namin sa aming paniniwala sa kampon ng mga demonyo? Pangatlo at huling sumapi kay Nanang ay isang boses. Boses na buo. Parang nakakamatay sa sobrang nakakatakot. Parang isang malaking halimaw. Yumanig ang buong bahay namin sa lakas ng hangin. At naririnig na namin ang mga punong kahoy sa bakuran na para bang mababali na sa lakas ng hangin. Sa ikalaliman ng mundo. Naniniwala ba kayo sa akin? Wala nang nakasagot. Natulala kaming lahat na nanginginig. Ang mga tuhod namin para kami nangihina lahat. Sa isip namin, si Satanas. At bigla na lang nahimatay si Nanang. Pagkagising niya ay sinabing umalis na ang mga ito at hindi epektibo ang ginawang orasyon. Sapagkat nalaman nilang hindi sumang-ayon ang mga anak ni Lola sa gusto nitong mangyari. Ang ibigay ang kaluluwa sa kanya. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nag-usap-usap kaming lahat magkakapamilya. Pinagkasunduan namin kumalas kay Nanang at huwag nang ipagpatuloy ang mga orasyong sinimulan niya. Binayaran namin siya sa hinihingi niyang halagang 30,000 para tigilan na niya kami. Bumalik kami sa pagdarasal at sa desisyong sa Panginoon kami lalapit. Wala nang iba. Kung ang kamatayan ng aming lola ay plano na ng Diyos at karapat-dapat namin yung tanggapin, itatanggapin namin. Hindi para piliting buhayin siya ng kung anumang elemento ng dilim. Sino bang makakasiguro na si Lola pa rin ang nabuhay sa katawan? At ang kapalit ay ang aming mga kaluluwa. Walang makakapagsabi sa plano ng Diyos sa ating kamatayan at walang tunay na makapagbibigay ng buhay kundi ang Diyos din lamang. Sa lahat ng nangyaring ito, mas kumapit kami sa Panginoon. At kahit isang dekada na ang nakalipas sa pagkawala ni Lola, alam namin na nasa mundo na siya na napakabuti, kung saan naroroon din ang may kapal. DJ Rocky and DJ Jello, mahigit isang dekada na ang nakalipas. Namimiss pa rin namin si Lola. Pero knowing na nasa mabuting mundo na siya, kapiling ang may kapal, payapa na kami yun. Payapa na kami dun. Glory to God in the name of Jesus. Amen. Maraming salamat po DJ Rocky and DJ Jello sa pagbabasa ng aking kwento. Sana ay may napulot na aral ang lahat sa naibahagi kong kwento. Muli, ako si Isabel. At ito ang aking Secret File.
And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hindi na ako kabet. Dininig ng Diyos ang panalangin ko. Hi, DJ Rocky. It's been almost 3 years after nung last na mag-message ako sa inyo. Nabasa mo ang kwento ko on air. Maraming nangyari after kong mag-email sa'yo. At yun sana ang gusto kong ibahagi sa ngayon. This is Casey once again. At ito, ang aking secret file. Finally, Colt and I lived in one roof na merong basbas ng pamilya niya at pamilya ko. At gaya nga ng nabanggit ko sa ipinadala kong sulat 3 years ago, inisikaso namin ang annulment nila ng dati niyang asawa. Nung una, ayaw pumayag nung ex-wife niya. Gusto pa nga na ipaapelyido kay Colt ang anak niya sa iba. Pero, hindi pumayag si Colt at ang mama niya. Kaya hindi nangyari ang gusto niya. Ipinagsabi rin niya sa probinsya na si Colt ang ama ng bata. Nakalaunan ay nalaman din lahat ang totoo. Dahil hindi nga pumayag si Colt na iapelyido sa kanya ang bata. At nagsama na rin naman sila nung tunay na tatay ng bata. Lumipat sila ng tirahan at nagkaroon ng chance sa si Colt na mas makita at mabisita ang anak niya. Kaya pinuntahan namin ang bata at hiniram. Bago kami umalis, I saw Colt hugging his ex-wife. Yung kinakasama ng babae, tinanong ako kung hindi ako nasasaktan. Sabi ko, hindi. May tiwala ako kay Colt. And then tinawag ako ni Colt. Nag-aalangan man, lumapit pa rin ako. Then ang sabi niya sa ex-wife niya, sana maging maayos ang pagsasama ninyo ni Ranzel. Pangalan ng kinakasama niya. Dahil kami ni Casey ay maayos at masaya. Kaya sana, kayo rin. Then she said yes. Niyakap ko ang dati niyang partner at nagpasalamat na rin sa pagtanggap sa amin bilang bisita. Nung pauwi na kami, kasama namin ang anak niya. Sabi niya sa akin,
Casey? Sumagot naman siya. Nakita ko raw ba na niyakap niya ang ex-wife niya? And I said yes. Pero no need to explain. At ayun, nag-explain pa rin siya. Saying, nagpapasalamat lang siya na ipinahiram sa kanya ang anak niya. Hinawakan ko ang kamay niya at pinisil yun. Actually, hindi ko naman talaga hinihingi ang explanation niya. Fast forward. Sa amin nag-aral ng grade 1 ang anak niya. At sobrang magkasundo kami. Yung tipong mas gusto niya akong katabi na matulog kesa sa papa niya. At mas hinahanap niya ako kesa sa papa niya. Mahal na mahal ko rin ang bata. Mommy na rin ang tawag niya sa akin. Nagkaproblema lang nang malaman ng ex-wife niya ang issue tungkol sa marriage. Ayaw niya pumayag sa nullity of marriage, but the court still granted it. Hindi naman niya binawi ang bata, nasa amin pa rin ito. Then last September 18, 2022, ikinasal na kami ni Colt. Yes, ikinasal kami. Inabot ng taon bago mangyari ang pinapangarap namin. Mahaba, nakakapagod, at nakakasuko talaga ang pinagdaanan namin bago mangyari to. Pero ito, sa awa ng Diyos at sa gabay niya, ay nangyari pa rin. Parehas kaming umiiyak sa kasal. Kasi hindi kami makapaniwala na mangyayari yun. Naakala namin imposible na. Pero nakapagpalitan kami ng I-do's at nagsuotan ng singsing at nagsalo sa halik na selyo ng aming pag-iisang dibdib. Hindi na ako wife of house number 2. Hindi na ako kabit. Salamat sa Diyos dahil dininig niya ang panalangin ko. At ngayong taon, I'm 8 weeks pregnant sa anak namin. Maluwag sa dibdib ko na ang anak ko ay hindi tatawaging bastardo o bastarda. Na hindi niya dadalhin yung anumang kasalanan ko sa mga mata ng mga mapanghusgang tao. Nakakagalak na ang anak ko ay hindi mabubuhay, na kailangang itago, at hindi kailangang pagtakpa ng pagkatao. Maraming salamat ha sa suporta ng mga ilang listeners mo na nagpalakas ng loob namin. Ngayon, kaming mag-asawa naman, ang sana'y magpalakas ng loob nila. May pag-asa kung kagaya namin ang sitwasyon ninyo. Tatagan nyo lang ang loob nyo. Gumawa ng aksyon at magtiwala sa Diyos. DJ Rocky, sana ay mabasa mo to. Hanggang dito na lang. Nagmamahal at mananatiling tagapakinig mo. Ako si Casey at ito ang aking secret file.
It's time for DJ Rocky's Secret Files. Gusto kong bumalik kay ex, but I don't think I can win him back. Hi, DJ Rocky. This is my first time doing this. And I'll try my best na maikwento ang lahat. Itago mo ko sa pangalang Nia. And this is my secret file. It's been 4 years since we broke up. Ang daming tumatakbo sa isip ko until now. Still, I cannot move forward because of my ex. I want him back. But I don't think I can win him back. Well, itago natin sa pangalang Jay ang ex ko. 5 taon ko siyang nakarelasyon. Masaya kami nung una. He supported me all the way. At ganun din naman ako sa kanya. Christian kami parehas. And until now, churchmates kami. Siya ang nag-share sa akin ng gospel. He helped me na mag-grow yung faith ko kay God. Magkaiba kami ng ministry. And then, ayun, we're both in the ministry sa church pero magkaiba eh. He became busy because of his ministry. Pag-aaral sa Bible school and many other things. Kahit busy kami, we still find time na mag-bonding. And that's what I love sa relationship namin. Kahit na hindi kami mag-usap maghapon because of busy schedules, at the end of the day, we still have each other. Kasi nga, ang paniniwala namin, we are God's will to each other. Sobrang maalaga niya sa akin. Mapagmahal, marespeto. Ay, grabe. Maserbisyo. Masarap magluto. Always cheering me up kapag down na down ako. Kahit pa, simple lang ang pamamaraan na ginagawa niya para mapasaya ako, ginagawa niya pa rin. Lagi niyang pinapadama sa akin na special ako. Sasabihan niya ako na ang ganda-ganda ko kahit napawisan ako at wala namang kaayos-ayos. Alam kong mahal na mahal niya ako at ramdam ko yun. Kaya nga, I did everything that I can para ma-reciprocate yun sa kanya. Nagluluto rin ako para sa kanya, wash his clothes every weekend, surprises for him, and trying to adjust my time just to fit on his schedules. Mabagal kumilos yun, pero always willing to wait ang peg ko, kahit minsan napupwisit ako. Nag-aantay ako ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours. Kasi nga, mahal ko eh. At dahil mahal na mahal namin ang isa't isa, ang golden rule namin, hindi dapat kami matulog nang hindi kami okay. Kaya nagkakaayos din kami agad. So ayun, meron din kaming mga pagtatalo. And then, time came na feeling ko natitaken for granted ako. Baka nakakampante na siya, na hindi ko siya iiwan kahit na anong mangyari. Kasi nga paulit-ulit ko siyang pinipili eh. Kaya nga siguro kami nagtagal. Kasi hindi ako bumibitaw kahit na minsan napapagod na rin ako sa paulit-ulit na routine naming dalawa. Nagsimula na rin yung kapag nasa labas kami ng magka-holding hands, binibitawan niya ako every time na magkausap kami na may nasasalubong kaming kakilala namin. PDA raw kasi yun. Nagbago siya. Hindi na rin siya naglo-load sa number niya. Ako na yung laging kumokontak sa kanya.
So, minsan, hinihintay ko siyang mag-online na lang para magkausap kami. Tapos kapag naka-online naman siya, after ilang minuto, mag-good night na rin siya sa akin. Mas madalas na rin ang oras niya sa pagme-ministry. Na okay naman sa akin yun, since it's for God naman eh. Pero ang hindi okay, yung mas pinipili niyang makasama yung friends niya, nakasama niya rin sa ministry, over me. One time pa nga, Saturday noon, gusto ko makapagpahinga siya. Alam kong pagod siya, sabi ko, wag na kaming magkita kahit miss na miss ko na siya. Kasi hindi niya ako minessage. Nalaman ko lang sa isa niyang friend, umalis pala, nag-basketball. Then, anniversary namin, I waited for him. Kasi special day namin yun eh. Around 5 p.m. siguro sila nakarating ng church galing sa pagme-mission. Pagkarating ko nun sa church kasi umuwi ako saglit nun dahil wala pa naman sila at medyo nainip na rin ako and hindi niya rin naman ako mini-message kung dumating na ba sila. Friend niya lang din yung nagsabi sa akin na nasa church na sila. Nadatnan ko siyang nagbabasketball sa may lugar malapit sa church namin kasama yung friend niya na naman. Sabi ko, kailan ka ba matatapos? Ang sabi niya, wait lang daw, hintayin ko na raw siya. Hello, it's our anniversary. At sasabihan niya ako mag-antay, samantalang maghapon na akong naghihintay na makasama at makita siya. Na 1 week na kaming hindi nagkikita at abot kamay ko na siya yet hindi ko pa rin siya mahawakan man lang para mayakap kasi he is so busy doing something else. Sobrang inis ko, nag-walk out ako pero bumalik din naman ako. Ang arte ko, no? Tapos hindi ko naman pala matiis. Pagbalik ko, nag-aayos na siya ng gamit niya. Tapos umalis na kami. At kapag nararamdaman kong parang hindi na kami okay, yun bang parang wala nang saya sa relasyon namin? Gumagawa ako ng paraan para muling mabuhay yung feelings. Yung maiparamdam ko sa kanya na whatever happens, I still love him. Na baka ako lang pala tong napaparanoid at nag-iisip na hindi niya na ako mahal. Na wala na yung feelings. So surprise ko siya, lulutuan ko siya, o di kaya bibilhan ko siya ng food na palaging may nakalakip na letter stating how much I love him every day. Tapos minsan sinusundo ko siya sa office and then we'll eat sa favorite naming fast food. Akala ko nga okay na eh. Pagkatapos ng lahat ng effort na ginawa ko. Days pass, may nangyari sa office namin, nagkaproblema, naging topic ako ng chismisan. Napagtulungan ako sa office namin for some reason. Hindi ako makalaban, hindi ko maipagtanggol yung sarili ko. Kasi ayokong makipagtalo sa mga taong yun sa office namin. Kahit na I have the right to speak up. Napagbintangan akong gumagawa ng kwento tungkol sa kaopisina namin. Na eventually, na-terminate din naman kasi nga nag-cheat, nagka-affair sa katrabaho namin. Maraming nagalit sa akin kasi sumbongera daw ako. Na gusto ko lang naman daw umangat yung posisyon ko. And that time, one of my closest friends or office mates na itago natin sa pangalang Neil ang nag-comfort sa akin. Sa lahat ng tao sa office, siya lang ang nag-comfort sa akin dahil kami lang din naman ang nakakaalam about sa affair ng dalawa naming kaopisina. And to clarify things, I never intended na magsumbong. I just want to tell our boss tungkol sa affair nila kasi itong si Guy, palagi niya akong sinusundan kahit saan ako magpunta. I don't know ano bang plano niya pero natakot ako. So that time, hindi naman mahalaga sa akin yung comfort ni Neil. Wala naman akong ibang gusto nun kundi marinig yung boses ni Jay, ang boyfriend ko. Makareceive man lang ng message sa kanya. Pero hindi nangyari yun eh. Walang kahit anong mensahe. Kasi nga, nakumpiska yung phone nila sa office since nasa government siya nag-work. Tapos, nag-antay ako na nag-antay. I even called him. Pero, alam niyo ba kung anong sinabi niya sa akin over the phone? Alam mo namang natutulog yung mga tao rito, itawag ka ng tawag. And that hurt me. Nasa lowest point ako ng buhay ko sa career ko. At yun yung linyang sasabihin mo sa akin. Boyfriend ko yun, ha?
Nashock ako, hindi ako makapagsalita. Binaba ko yung tawag and I cried. Yung taong hine-expect ko na i-comfort ako ay yung taong nagtulak sa akin palayo sa kanya. Yung akala ko naman magiging okay ako, makausap ko lang siya, tapos yun pa yung narinig ko. I got hurt. So I broke up with him. I blocked him on Facebook. Pati yung number niya. Before I blocked him, he begged me na pag-usapan namin pero hindi ko pinansin yung message niya. Tapos nagpunta pala siya sa office nang hindi ko alam. But that time, uwian na nun, someone saw me crying. At yun ay si Neil. Shinera niya ako ng Bible verses to comfort me. And by the way, he's also a Christian. Hindi ko alam na umakyat pala ng office si Jay at gumawa ng eksena. He said I cheated on him. Na hindi naman totoo. He cried in front of many people at sa sobrang hiya ko, hindi ako makababa ng office. And kinabukasan nga, kumalat sa buong pisina na I cheated on him. He also told my family that I am a cheater. At si Neil ang involved. That time, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Since close na close siya sa family ko, naniwala sa kanya yung pamilya ko na dumating pa sa puntong pinalayas ako sa amin. Sinugod ng mom ko sa office si Neil. And gladly wala ron si Neil. Even sa church, naikwento na pala ni Jay na I cheated on him. Kalat na sa lahat, hindi ko man lang naipagtanggol ang sarili ko. Kasi ang simpatya, lahat nasa kanya. Nawalan ako ng kaibigan because of that. Maraming nagalit sa akin. After that, ginawa na kami ng issue ni Neil sa office. Na I cheated daw, na may relasyon daw kami ni Neil at marami pang ibang dagdag na kwento. Napagod ako mag-explain sa mga tao na hindi ko na naipagtanggol yung sarili ko. Mahal ko pa rin nun si Jay. But I just can't believe what happened to us. Marami nang nakaalam na nagloko raw ako. Marami pang nagpayo sa akin to choose Jay over Neil. Kahit wala naman talaga akong ni katiting na feelings for Neil. Na wala naman talaga kaming relasyon. 1 week later, Jay and I talked, asking for a second chance. But I said, I'll think about it. At nalaman ko rin na while he was asking for a chance, may chinachat na pala siyang iba. He even added his ex on Facebook at doon siya nag-confide. Doon siya naglabas ng lahat ng nararamdaman niya. Paano ko nalaman? Yung best friend ko, close friend din ng ex niya. And because of that, hindi ko na siya binalikan. Months passed by, Neil confessed to me na matagal niya na akong gusto, pero hindi niya sinabi sa akin kasi nga may boyfriend ako. And he respects our relationship. Tinanong niya ako kung pwede raw ba siyang manligaw. And I said, I'll think about it. To sum it all, siya naman yung laging nandyan para sa akin. When everyone turned their backs on me, dahil sa issues sa akin sa amin, sa pagkakalat ng ex ko na naglako raw ako, siya pa rin yung nandyan. Kahit may issue na about sa amin. Naisip ko kung bibigyan ko siya ng chance, para ko na rin sinabi na totoo ang balitang may affair nga kami. Diba? So, pinag-isipan ko maigi. And habang kino-comfort niya ako, ito namang ex ko, grabe pa rin ang pagmamarites sa mga tao na nakapaligid sa amin. Meron pa nga pati sa office nila nalaman din. May hindi nga ako kilala na ka-opisina niya raw na nag-message pa sa akin about sa pangiiwan ko raw. Habang sinisira niya ako sa iba, na-realize ko, binubuo naman ako ni Neil. Unti-unti niya akong binabangon. 1 month akong hindi nag-church kasi hiyang-hiya ako sa chismis. Hanggang sa na-realize ko, hindi naman sila ang ipinunta ko sa church, diba? Hindi naman sila ang pinipraise ko every time I'm in the church. So after a month, nag-church uli ako. Nagtuloy ako sa ministry ko. Umattend ako ng gatherings, ng mga group and Bible studies. Bumangon uli ako. Kahit na alam ko sa sarili ko na mahal ko pa siya. Hindi ako bumalik.
Hindi ko siya binalikan. I gave Neil a chance to court me. Pero hindi ko maipakita sa kanya na I'm interested. Maybe because I'm still into Jay. Napansin niya yun kaya sabi niya sa akin, I can choose naman kung patutuloyin ko pa ba siya o patitigilin ko na siya at babalik ako kay Jay. Naawa ako. Nakita ko yung sadness sa mga mata niya. Ang daming beses na ipinagtanggol niya ako. Kinomfort niya ako. At yung nandyan lang siya kapag nalulungkot ako, kapag nagsiself-pity na ako. Kung magiging kami, naisip ko, I will be his first girlfriend ever. At ayoko, ang una niyang magiging heartbreak ay ako. So I gave him a chance to be in a relationship with me. Ang bait ni Neil, napakamaalaga. Hanggat maaari he won't make me feel na hindi ako mahalaga. Lagi niyang sinusure na nararamdaman ko yung pagmamahal niya. Nawala yung pagsiself-pity ko, nawala yung lungkot ko, napalitan ng saya. Na si Neil ang kalaunan ay naging dahilan. Pero kahit na ganun, ramdam ko na hindi buo yung pagmamahal ko para sa kanya. Nag-aalala pa rin ako kay Jay. Pag may sakit siya, ini-stalk ko pa rin yung FB niya. After me, hindi na siya nagka-girlfriend. Until now. Ang unfair ko kay Neil, no? Pakiramdam ko, hindi kami para sa isa't isa. I tried makipag-iwalay sa kanya pero hindi siya pumayag. Mahalaga na rin siya sa akin. Mahal ko rin naman siya pero hindi kagaya ng nararamdaman ko para kay Jay hanggang ngayon. Months pass by. Napapamahal naman na siya sa akin. Nasanay na rin ako na sinilang nag-aalaga sa akin. Then eventually nagbago siya. Naging cold. Nakita ko yung totoong attitude niya. Iba yung naging treatment niya sa akin na wala yung Neil na mahal ko. Then pakiramdam ko hindi kami will ni Lord para sa isa't isa. Hindi na ako makabitaw. Yun nga lang. Kasi nag-develop na rin ako sa kanya. So I pray to God na kung hindi ko kayang bumitaw kay Neil, ikaw na lang Lord ang gumawa ng way para siya na mismo ang bumitaw sa akin. Then after a month, he broke up with me. Saying na mimiss niya raw yung buhay ng siya lang na mag-isa at walang inaalala. I just cried. Maybe because nasanay na ako sa kanya. Iniisip ko rin kung anong sasabihin ng mga tao towards me pag nalaman nila ito. So 1 month kong hindi pinaalam kahit kanino. After that, napakadali para sa akin na mag-move on. Maybe because the feeling's not too deep. He even said to me matagal na raw siyang ayaw na. Gusto niya na raw makipag-iwalay pero iniisip niya na i-work out pa rin para sa akin. Hindi niya nga lang daw ako magawang iwan. So until the very end, ako pa rin ang iniisip niya. So I let him go. After a month, nag-usap kami for closure. He even said na kung may feelings pa sa akin si Jay, balikan ko. So, I admitted to him na si Jay pa rin pala. Akala ko, iba na ang mahal ko pero si Jay pa rin pala. Nasanay lang ako na sinilang laging nandyan kaya akala ko napalitan niya na si Jay sa puso ko. Maayos kaming nagkahiwalay. Talagang seryoso siya sa sinabi niya gusto niyang mag-isa lang. After ng pag-uusap namin yun, hindi na kami nagkita. At nag-usap. We moved on. But I just can't go back to Jay. Kahit yung mga tao sa paligid namin, some of our friends wants us back. Sa kabila ng lahat na nangyari, especially nung nalaman nilang single na uli ako. Pero parang hindi ko pa kaya. Parang hindi pa tamang panahon. After a year, nalaman ko na he tried na ayain sa labas ang best friend ko. After ilang months, yung isa ko namang friend. Hindi ko alam kung anong intention niya, ba't niya ginawa yun. So I confronted Jay.
What are you trying to do? Pormahan ng mga kaibigan ko? So, sabi niya, why would he do that? Eh yung mga friends ko raw na yun, hindi naman Christian. So naguluhan ako. Anong dahilan niya? May iba pa ba? Grabe, hindi ko rin talaga siya matansya. I still love him, and I'm still waiting for him. Siya pa rin kasi. At handa akong magpatawad dahil ganun ko siya kamahal. Sana mabigyan niyo ako ng advice of what will I do next to tell him na siya pa rin hanggang ngayon. I tried many times to talk to him pero laging walang chance. So Jay, kung nakikinig ka man, sana one day maipaliwanag ko kung papaanong hanggang ngayon ikaw pa rin. Maghihintay ako hanggang sa magkaroon tayo ng pagkakataon na magkausap at masabi ko sa iyo nararamdaman ko. Marami na nagbago sa iyo, pero yung puso ko, ganun pa rin. Ikaw pa rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Nea, at ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Na in love na playboy. Akala ko wala na akong pag-asa. Until nakilala kita. Umiwas ka dyan! Pakbo yan! Huwag ka dyan! Mabayero yan! Layuan mo yan! Masama ugali niyan. Huwag mo lapitan yan! Manluloko yan eh. Huwag ka magpapaniwala dyan. Iisahan ka lang yan. Yan yung mga bagay na paulit-ulit na lang na sinasabi sa akin. Mga salitang diniin sa pangalan ko dahil sa mga kamalian kong ginawa. Hanggang sa nasanay na lang ako at pinanindigan. Itago niyo ako sa pangalang Jay. Simula nung nasaktan ako around year 2014, ay never na akong nagpakatotoo. Simula rin nung tinimer ako ng ex ko na sumunod sa kanya with matching nudes niya sa guy, hindi na ako natutong magtiwala. At simula nung iniwan ako nung sumunod, porke mayaman yung pumorma sa kanya, nawalan na ako ng ganong magseryoso. In short, nagpaka-playboy na lang ako. Inom dito, inom dun, contact dito, contact dun. Dagit ng senior high, iuwi sa kabilang bahay, tikman din, bye-bye. Yan ang naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Wala akong pakialam sa lahat. Kahit sa sarili ko. Ang mahalaga, nag-e-enjoy ako gabi-gabi. Hanggang sa bumigay ang katawan ko at nagkasakit ako ng 2 linggo. Alak, yosi, babae, pusang gala. Sa loob ng 2 linggo, wala ako nun. Nung time na yun, feeling ko napakamalas ko.
Pero hindi ko kakalain na yun na palang kamalasan na yun ang dahilan kung bakit sobrang saya ko ngayon at nabago ang buhay ko. 2 weeks akong nakahiga lang sa kama kasi di ko talaga kayang tumayo. Yung feeling na gusto ko nang magwalwal pero hindi pa kaya ng katawan. So ayun, may nakita akong app na ang tawag ay Tantan. Dinownload ko kasi ano ba namang mawawala? Bored ako eh. Swipe left, swipe right. At ewan ko ba, out of the blue may kinlik akong profile. Tapos nakita ko sa bio niya na andun yung FB niya, so sinubukan kong i-search para ma-add. Nakita ko yung FB pero hindi ma-add. So nag-message na lang ako. Sabi ko, "Hi, nakita ko account mo sa Tantan. Hello." After a couple of hours, nag-reply siya. In-add niya ako at nagkausap kami ng matagal. Hanggang sa naging kami. Malayo kami sa isa't isa. Alam namin yun pero nagulat ako kasi nag-take siya ng risk. Valentine's Day nung pumunta siya sa amin para makilala nila mama. 5 hours ang biyahe papunta sa amin simula sa kanila. At dun pa lang nakita ko na lahat ng effort at pagiging totoo niya sa akin. Simula nun, ultimo yosi na itigil ko. Di rin tumagal ay naging legal na kami sa kanila. First time kong maligal sa side ng babae kaya, ang sarap pala sa feeling. Sobrang kabado ako nung time na yun pero tinatawanan niya lang. Hindi rin tumagal ay nakaklose ko yung family niya. Hanggang sa nasabi ko sa sarili ko, akala ko wala na akong pag-asa. Until nakilala kita. Simula nun, dinilit niya yung Tantan app niya. Para hindi ako magselos. Napakaseloso ko eh. Sorry na. Kapal ko eh, no? Ang dami naming ups and downs. But you know what? She stayed with me. Kahit napakagag kong lalaki. She stayed kahit nagkakalabuan kami minsan. She stayed kahit nabasa niya sa accounts ko lahat ng kababuyan at kabalastugan na ginawa ko sa mga nauna kong nakilalang babae. And baby, kung may chance na marinig mo to, thank you. Kasi tinuruan mo akong magtiwala uli ng buo. Tinuruan mo akong makaramdam na ng pagmamahal. Tinuruan mo akong malaman na mahalaga ako. Tinuruan mo akong maging totoo. Thank you kasi kahit ano pang nangyari nung nakaraan, hindi mo ako iniwan. Thank you rin kasi tinanggap mo yung past ko. At thank you dahil kahit sobrang cute at ang ganda mong babae ka, minahal mo yung kagaya kong baboy. Na literal kakainom kasi ng alak dati. Kaya ayun baby, you stayed at my worst. Kaya I'll be always here for you at my best. Kaya, mga tol, huwag kayong mawala ng pag-asa. Just be yourself. At kung niloko man kayo nung una, pangalawa, pangatlo, darating din yung tamang babae para sa inyo. But remember, don't ever cheat. Kailangan nyo lang magtiwala sa sarili nyo at kay God. Muli,
Ako si Jay. At ito, ang aking secret file. Always your number one. SM radio station. Love Radio. Hello, kabisyo! Uy, gusto mo pa ba ng mas marami pang Secret File episodes? Ang gagawin mo lang, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. It's Love Radio Manila. At pindutin mo na or i-click mo na ang notification bell para updated ka na sa aming mga latest video. Raketera po, mula sa 90.7 Love Radio. Mwah! Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secret. Top Yun! Kimberly from Norzagaray, Bulacan. Alam niyo po ba na si Kimberly from Norzagaray, Bulacan ay naging caller natin, I think 2 weeks ago, 3 weeks ago. 3 weeks ago. At ang kanyang top secret nung nakaraan ay may nangyari sa kanila or naka one night stand niya ang kanyang sister Beshi sa simbahan. Pero hindi sa simbahan mismo nangyari yun, ha? Outside the church. Pero yung katulad niya na Beshi na naglilingkod, yun nga, may naganap sa kanila. So, ngayon, tatanungin kita, ano na ang top secret mo? Kung i-share yung top secret ko sa inyo, naglakas po ako ng loob, nakausapin na po siya kasi medyo nahihirapan na rin po ako sa sitwasyon. Nakikisama ako sa live-in partner ko. Tapos, siya yung mahal ko. So, ang desisyon ko po noon, di ba, makikisama na ako sa kanya. Tutuloy namin yung tindahan niya. Susuportahan ko siya sa lahat ng kailangan nila mag-iina. Mm-hmm. So, ito na po yun. Kinausap ko na po siya. Sinabi niya po sa akin na kaya daw po pala sila naghiwalay mag-asawa dahil po sa akin. Oh, dahil sa'yo. O bakit daw? Anong meron sa'yo? Nung nagkakasama po Kasi kami sa convention, may nararamdaman na din daw po pala siya sa akin. Inamin niya sa asawa niya. Kaya yung asawa niya po parang nanlamig. Nag-revenge. So, Tapos, umamin siya sa'yo. Sa asawa niya po, umamin siya sa asawa niya muna. Ay, inamin niya po sa akin nung nag-usap Oo, kami. nung nag-usap kayo, inamin niya sa'yo na inamin niya sa asawa niya nung time na yon na nahuhulog na yung loob niya sa iyo. Po. Pero paano nabasag yung, kasi ba, if I remember it correctly and if my memory serves me right, nung huli tayong nagkausap, ang sabi mo ay medyo iniiwasan ka niya. So, paano nangyari na parang okay, na-corner mo siya, nagkausap kayo, anong nangyari nung time na yun para mapa-open up mo siya ng ganyan? Nung last time po kasi nagatid si Matthew sa akin ng pagkain. Tapos sabi niya sa akin na may get together daw po sila. Si Matthew yung anak niya. Out, Sister Emily. Pinangalanan ko na po. Kasi nagkausap-usap na po kami ng harapan. So, bali, eto na po. May get together sila ng family. Yun nga ang asawa niya. Di, pumunta po ako. Para makausap yung asawa niya kung ano ba talaga desisyon niya. Na ganon. So, yun po. Doon ko po nalaman na ganon po pala yung nangyari. Para makausap yung asawa niya? Opo, kung ano yung desisyon niya talaga, kung iwanan niya ba talaga si Sister Emily, kukuhanin ko na.
So talagang naging involved ka dun sa relationship nilang dalawa na parang ngayon na umamin sa'yo si Sister Emily na inamin niya pala dati sa asawa niya na nagkagusto siya sa'yo o nafo-fall siya sa'yo. Nung time na to, yung recently lang, ginamit mo yung opportunity na yon para makausap din yung asawa niya. Opo. Okay. So ano naging response ng asawa niya nung tinanong mo? Tapos yun na po, salita niya, babalik na siya sa pamilya niya. Bubuin niya uli yung sinira ko daw po. And these were the words of the husband? Apo. Anong sinabi mo nun? Anong naramdaman mo? Una po na shock po talaga ako. Tapos sabi ko sa kanya na hindi namin kasalanan na nahulog yung loob namin parehas. Pero ang salita niya nga po sa akin, kasal kami ng asawa ko. Hindi mo kayang sirain yun. Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, kami ang mag-asawa. At ikaw, wala ka sa Bible para makipagrelasyon sa asawa ko. Sabi niya pong ganun sa akin. So para akong tinakloban ng langit at lupa nung araw na yun. Tapos tinanong ko rin si Sister Emily, salita niya po sa akin na best friend lang talaga tayo. Anong reaction mo nung sinabi sa'yo yun nun? Wala na po. Na parang na-blanco nga ako sa... Siguro kung hindi lang talaga malakas yung... parang feeling ko nga po hihimatayin ako nung araw na yun. Nasa plaza kami. Wait. Nauna, yung pag-uusap ninyo ni Emily, Sister Emily, tungkol sa pag-amin niya sa'yo na nagkagusto siya sa'yo. Tapos, biglang pumunta ka sa asawa niya para tanungin kung ano yung status talaga nila. So, sabi, bubuuin yung pamilya nila. Tapos, nung bumalik ka ulit kay Emily, ano na nangyari? Yun na yun yung response niya. Opo. Bali, mag-best friend na lang daw po kami. Tapos, mas gusto niya raw na mabuo yung pamilya niya. At saka, ang kinakatakot niya lang daw po talaga yung excuse po. Matiwalag siya sa chapel. Ikaw ba? Uso talaga sakit ngayon, no? Parang hindi ka in kapag wala kang ubo, sipon ngayon, pag wala kang flu, wala kang trangkaso. Okay lang, ganyan din yung nararamdaman ko last week. Ngayon nga medyo may latak pa pero okay lang. Anong mas masakit? Yan nararamdaman mong sakit ngayon o yung sakit na naramdaman mo nung sinabi sa'yo hanggang best friend ka lang talaga? Ay, mas masakit po yun. Pero okay na po yung sakit na yun kasi mas okay na po ako ngayon. Kasi nalaman mo na yung totoo. Opo. Tapos ganito po, nag-alsabalutan na po ako, aalis na po ako sa chapel. Siyempre, inantay ko lang po muna yung live-in partner ko para magpaalam na rin sa kanya. Naka-impake na po ako. Tapos magpapaalam na ako sa kanya. Yun po yung pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Pagkadating niya, sabi ko sa kanya, love, sabi ko, aalis na ako. Tapos sabi niya, yan na ba talaga desisyon mo? Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, oo. Tapos sabi niya sa akin, alam mo ba yung totoo? All this time, alam ko ang nangyayari. Sa inyong dalawa ni Sister Emily? Opo. Tapos sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko, paano mo nalaman? Sabi niya, asawa kita. Sabi ko, hindi mo pa ako asawa. Ganun po ang sagot ko. Sabi niya, o sige, sabi niya, ka-live-in kita. Ramdam ko yung nararamdaman mo. Alam ko kung anong nangyayari sa'yo. Tapos yun, sabi ko sa kanya, o sige na, sabi ko, alam mo naman pala eh. O di, sabi ko, paalisin mo na ako. Sabi niya, ngayon pa,
Alam mo ba, sabi niya, nag-ipon ako. Pinag-ipunan ko to. Tas nung time po na yun, nag-propose na po siya sa akin. Ikakasal po kami sa December 15. So, ready ka na umalis ng bahay tapos umuo ka sa live-in partner mo na maikasal kayo sa November? December Pala. 15. December, sorry. Bungol lang ako. Umuo ka? Kasi parang na-touch naman po kasi ako sa kanya na parang feeling ko ako lang pala yung ako lang po pala yung hindi umamin sa amin 4. Ako lang po pala yung parang nagsinungaling sa sarili ko. Sila palang 3, alam na pala nila yung mga nangyayari. Wait lang, pero sure ka ba dun sa desisyon mo na yun? Sa ngayon po, sure na ako. So, kumusta naman yung relationship ninyo ngayon ng live-in partner mo? Mas naging okay po ngayon. Mas naging okay. So, nung niluhuran ka, niluhuran mo rin. Charot! Kasi kinuha mo yung sing-sing, diba? Tapos sinuot niya sa sinuot niya sa daliri mo. Tama ba? Sing-sing yung sing-sing yung binigay sa'yo? Opo. Oo. Tapos ngayon, yung mga inimpake mong gamit, ibinalik mo lang ulit dun sa mga cabinet. Parang nagano ka lang dun. It's a prank, ha? Bali siya po ang nagbalik ng mga gamit ko sa Durabox. Ay, wow. Ang bongga naman haba ng hair mo, ha? Umabot hanggang Batanes. Alam na yung kalokohang ginawa mo. Alam na yung mga deepest secrets mo. Inantay ka lang umamin. Tapos, siya pa nagbalik talaga ng mga gamit mo sa Durabox, ha? So, looking back sa lahat ng mga nangyari sa life mo, anong lesson o parang anong mga natutunan mo? Marami po ako natutunan. Unang-una po, natuto akong panindigan kung ano yung talagang dapat. Kasi sabi nga nila sa atin, di ba, nasa Biblia, babae at lalaki lang ang nararapat. Ay, sorry sa mga LGBT, Well, kanya-kanya naman ng paniniwala, 'di ba? Kumbaga, respetuhan lang pagdating sa paniniwala, sa mga preferences, kung ano yung sinusunod at hindi sinusunod, 'di ba? Kumbaga, lahat naman tayo may karapatang mamili kung ano yung gusto nating paniwalaan. And ikaw, 'di ba, nakaka-proud na 'yan ang pinili mong desisyon. So, yan na talaga ang life na gusto mo, ha? Opo. Wala nang iba. Hindi ka na naghahanap ng girl lalo. Papatali na nga po ako Magpapatali ka na. Baka mamaya, meron ka pang, sisterette na gugustuhin uli, ha? Hindi na po siguro. Kasi nakita ko yung ka-live-in partner ko na sobra talagang naramdaman ko po sobra niya po talaga ako mahal na mahal. Sa bagay, yung ganun kasing pakiramdam parang bibihira lang yung ibigay sa isang tao. So ikaw parang gusto mo na bang ibalik din sa kanya yung pagmamahal na yun? Sabot ng mga kaya mo? Ibinabalik ko na po sa kanya. Halos dati hindi ako yung nag-aasikaso. Siya yung talagang sa umaga bago siya umalis, naka-ready na yung pagkain ko. Tapos pag uuwi siya pa rin yung mag-aasikaso. Ngayon po hindi na. Pag gumising siya sa umaga, ready na yung almusal niya. Pag uuwi siya sa gabi, naka-ready na rin po yung hapunan niya. With matching. May matching show pa, ganyan. Or may dessert pa galing sa'yo. Pero... May dessert pa po after ng dinner niya. Tari, may performance. Kaya, ang laking pasasalamat ko rin po sa programa niyo. Kasi,
napakinggan din pala nila yung shinare ko po sa inyo nun. Ah, talaga? Nakinig sila ng programa? Alam nila na boses mo yun? Siyempre, sabi niya nga po sa akin, asawa kita, kilala kita. Wow, thank you ha. Ibig sabihin, may mga nakikinig talaga ng programa ko, hindi ko gunin-gunin lang to. Okay, pero thank you din for trusting this program para maging platform mo na makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto. Kasi yun naman talagang gustong mangyari ng programang ito eh. Yung tipong hindi mo mailabas sa isang tao, sa ibang tao, dito mo pwedeng ilabas. Oh, lalo-lalo Yun na nga kung pera po. ilalabas mo, 'di ba? Dito mo ilabas sa akin. Ay, De, joke lang. Charot lang with Darot. Ayan. So, thank you. Thank you for trusting this program. Thank you for trusting me. maraming salamat din po sa inyo. Sana nakatulong talaga. Well, anyway, maraming salamat, Kimberly. Sobra po. Kimberly, maraming salamat. And I wish you well. Kung yan ang tinahak mo, napag-decidean mo, sana talaga mag-blossom ang love and life ninyo together ng iyong mapapangasawa. Best wishes in advance. At para naman kay Emily, naway mabuo uli ang kanyang pamilya. Medyo proseso yun, pero naniniwala ako na with the right amount of love, trust, and hope, ayan, everything will be on the right track. Thank you! Thank you. You're welcome po. Ingat lagi. Bye! Bye. Ay, nakakatuwang isipin na meron po tayong ganong klaseng call ngayong gabing ito. Kaya naman kabisyo, huwag kang matakot tumawag sa programang ito. Pero bukas na ha, kasi overtime na naman ako niyan mamaya kung sakali. This is me, DJ Rakiter, and you're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!